Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Napakaganda talaga. Sana nga po sa awa ng Diyos ay matapos po lahat yun. Napakaganda po. Ito talaga magawa, mga kapatid. Ito talaga magawa yun. Kasi, iba kasi kaisipan natin eh. Noong araw, ang aming isip, pagdating ni Kristo, tapos na lahat. Opo. Diba ganun din ang isip mo, Sis Luz? Opo, Kadeli, ganun po. Iniisip ko no, bakit ka naman kapatayo pa ng bahay, susunugin lang yan. Para bang lahat ng bagay, wag na, sayang lang, kasi susunugin lang. Bakit mo naman papagandahin pa yung convention center, yung bahay mo, magkapatayo ka pa ng kung ano-ano, ganito. Parang thinking ko noon, wag ka nang maggagawa ng kung ano-anong mga improvements na yan, na papagandahin mo pa. Ultimo yung sa pagpagawa ng bahay, parang pakiramdam ko nun, kung matalino ka, hindi mo nagagawin lahat yun kasi sayang, kasi susunugin lang. Ba't mo naman gagastosan ng malaki, isusunugin lang pala. Hindi pala ganon, hindi po pala ganon. Iba-iba po, talagang nabaligtad lahat. Yung mga pananaw nung araw, mali pala po talaga yun dahil hindi naman matatapos eh. May 1,000 taon pa na yung lahat ng ipinundar natin ngayon, inayos natin ngayon, pinaganda natin ngayon, hindi masasayang yon kasi gagamitin yon sa loob ng 1,000 taon pa ng mga tao na maglilingkod sa Diyos. Yan po, Kadeli. Kaya naiba ang pananaw po natin. Talagang... Halimbawa, yung bahay mo, hindi mo naman mapapaganda ng gusto. Di itayo naman natin yung magagamit ng kapatiran sa loob ng 1,000 taon. Amen. Amen. Yung mga magiging kapatid sa 1,000 taon, mga mortal na tao pa rin yun eh. Opo. Tindihan mo ako, kapatid na Dani? Amen po. Opo, kapatid Eli, gaya po ng naituro niyo po nung nakalipas na aralin sa Pusalamat, yung maiiwan, tao pa din yun eh, magpapatuloy ang kanilang normal na buhay, kaya nangangailangan po sila na mapakaralan din at therefore, nangangailangan sila ng isang dako na kung saan gaya din naman noong ating ginagamit nung kung tayo po'y magiging karapat-dapat sa awa tulong ng Diyos, gaya din ang ganitong lugar na pinagtitipunan. Swerte nga po kung loloobin, maswerte sila dahil yung mga mapapangaralan na yun sa loob ng 1,000 taon, sila ang talagang mag-i-enjoy doon po sa perspektibong itong ipinakita po sa amin ninyo po at ng kapatid na Daniel. Napakagandang struktura po nito, kapatid na Eli. Salamat sa Diyos.
na sa awa at tulong ng Diyos, isa-isang maganap. Kung ipahihintulot ng Diyos, tayo naman kasi nananalig doon sa 2:7 ng Kawikaan. Hindi lang. 7:1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ayun. Nagtitiwala tayo, Sis Luz, Opo. na sa ating panahon, mayroong tinuturo ang Diyos sa atin. At ako naniniwala natapanahon kasi kung nakaraang panahon, di naman natin ito napag-uukulan ng pansin. Diba? Opo, totoo po yun. Hindi po natin ito napag-aaralan noon. At iba nga po talaga yung pagkakaalam natin dati. Dati, alam natin, pag ang Kaya alam natin noon, siguro mas maganda kausapin mo si Brad Arnie. Kung ano ang alam namin noong panahon ng kapatid na Perez Pero, gaya rin sa Manalo, pagdating ni Kristo, katapusan na ng lahat ng bagay Yung nasa pasugo, natatandaan mo yun, Sis Luz. Opo, lagay natin yung katapusan na ng pag-iral ng sanglibutang ito, yung huling sugo. Ayan. Ito, sa pasugong nila noong Hulyo 1956 sa page 7, ang title, Ang Huling Sugo ng Diyos sa Wakas ng Lupa. Sa dalawang sunod na lathala tungkol sa paksang ito, ay maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa sa makapitbagay ng pangangaral ng mga dalisay na salita ng Diyos, ay wala nang iba pang sugong darating kundi ang kakilakilabot ng paghuhukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Yun po ang sabi nila sa kanilang sugo. Pag dumating si Kristo, wala na katapusan na ng pag-iral na sanlibutan, di ba? Opo, ganun po. Napakamali kasi pagdating ni Kristo, hindi naman katapusan ng pag-iral na sanlibutan. Yan ang patotoo si Manalo, hindi sugo ng Diyos Opo, totoo po yan. Di niya alam yun. Mali ang kanya yung Kasi hindi naman pagdating ni Kristo, katapusan na ng pag-iral ng sanlibutan. Kasi pagdating niya, bubuhayin yung unang mabubuhay, aagawin, pati yung mga buhay na magiging dapat, tapos magkakaroon ng, kumbaga, pagtitipon kay Kristo, umpisa na ng 1,000 taong paghahari ni Kristo at ng mga naging dapat. At doon sa loob ng 1,000 taon, alam natin na may magaganap na pangangaral pa rin, meron pa rin magaganap na mga aglaban ng mga tao sa katotohanan, pero meron namang susunod. At yun, kapatid na Luz, seldom na pinag-uusapan ng ibang iglesia yun Opo, Brad Eling, hindi po yan pinag-aaralan sa kanila. Hindi niya po alam yan. Kaya napakaswerte po natin na ito na ituro po ninyo sa amin. Dahil ibang-iba po talaga. At ito ang tama. Ito talaga yung mangyayari. Ito po talaga yung totoo na noon ay hindi pa natin alam. Pero ngayon, sa panahon na kailangan, ipinaalam ng Diyos sa inyo, kaya naituro po ninyo sa amin. Salamat sa Diyos. Yung
1,000 taon, nakasaan na ngayon sa plano 1,000 taon. Opo. At kaya isinulat yun sa Biblia, hindi ginawang hindi yung ginawang sorpresa, hindi. Dapat, alam mo na rin kung maliligtas ka, ano ba ang magiging gagawin mo sa loob ng 1,000 taon. Hindi sorpresa yun para sa'yo. Ipinagtaunan na yun, 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang maghahari, yung mga nabuhay na mag-uli, sa unang pagkabuhay, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dapat, alam mo na yun. Na kung maliligtas ka pala, maghahari ka kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At yung paghahari ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, may magaganap doon, dapat alam mo na rin. Nakasulat naman yun sa 15 ng unang Korinto 24. Kung magagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makapitbagay sa Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, hindi ba maghahari siya ng 1,000 taon? So ang tinutukoy na wakas dyan, yung wakas ng 1,000 taon. Tama po. Ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos sa makapitbagay sa Ama. Kailan yun? Ano yun? Tuloy. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat doon pala sa loob ng 1,000 taon, lilipulin ng Panginoong Jesus lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Teka, mag-isip ka dyan. Pag natapos yung 1,000 taon, lipul na ang lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Nag-iisip ka ba, Brad Danny? Opo, kapatid Nelly. So, ang uumpisa sa unang araw ng 1,000 taon, paghahari si Kristo, uumpisahan niyang lipulin lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan. Opo. Ano ba mga naghahari ngayon? Di ba may mga naghahari ngayon? Na hindi naman po mga kumikilala sa Panginoon at sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Tama ka dyan. No? Yung mga naghahari ngayon, na hindi kumikilala sa Diyos, di naniniwala kay Kristo, sila ang malalakas, sila ang mayayaman, sila ang maimpluwensya. Napapasailalim sa paghahari ni Kristo at nung kanyang mga binuhay na maguli, lilipulin niyang mga yan sa loob ng 1,000 taon. Magaganap yun. Ba't 1,000 taon? Aba, kung mag-iisip ka, para malipol mo ang kaharian ng North Korea, hindi mabilis yun. Para malipol mo ang kaharian ng China na hindi naniniwala sa Diyos, 95%, 90% yung mga komunista, walang Diyos. Hindi birong trabaho yun kapatid na Dani. Opo, ganun nga po yun dahil makapangyarihan Tanang Diyos,
lilipulin niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Tapos, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Alam mo, yan sa punto na yan, baka hindi mo pa napapansin yan hanggang ngayon, Brad Danny, Sis Luz. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Paano po yun, Brad Eli? Yung bang kamatayan, pag namamatay ang isang tao, kaaway ba yun? Hindi po. Yung kamatayan nga, paraan ng Diyos yun para magpahinga ang kanyang lingkod, mga lingkod di ba? Opo. Kaya sa Biblia, meron tayong dapat maintindihan dalawang kamatayan. Kamatayang ginagamit ng Diyos para pagpahingahin ang kanyang mga lingkod. Tama? Tama po. At mapalad yung mga lingkod niyang namamatay. Opo. 14:13 ng Apokalipsis. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon." Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pala'y kamatayang paraan para magpahinga yung mga lingkod ng Diyos na mapapalad. Pero yung sinasabi sa Korinto, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yung kamatayan na yan, lilipulin yan, yung kaaway na kamatayan, pagkatapos ng malipol na ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan at paghahari. Alam mo, dito sa mundo maraming paghahari, Sis Luz maraming kaharian. Kaharian ng Brunei, kaharian ng Thailand, kaharian ng Saudi Arabia. Ang karamihang kaharian di naniniwala kay Kristo Tama po. Karamihang kaharian hindi naniniwala kay Kristo. Matutupad sa 1,000 taon yung sinabi ni Propeta Isaias na yung bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. 62. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Yun ang kadugtong ng 15. Pagka ibibigay na niya, tapos na 1,000 taon, bibigay niya na ang kaharian sa Diyos na makatigbagay sa Ama. Pagka nalipol na niya lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kapag kinakailangan siya'y maghari, hanggang mailagay niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang alampakan. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kaya yung 1,000 taon, panahon niya ng paghahari, panahon niya ng paglipol. Kasi pagka nililipol na ni Kristo yung mga kahariang hindi kumikilala sa Kanya, paghaharian naman niya yun. Siya ang hahaliling hari. Tama po. Kumbaga, yung hari ng Thailand o yung hari ng China o yung hari ng Saudi Arabia. Saudi Arabia po. Kung ano-anong hari, tatanggalin sa pwesto yan. At ang maghahari si Kristo at yung kanyang mga lingkod na maliligtas. Ang nalipol na lahat ng paghahari, it will take 1,000 years. Yung binigay na time frame, ililipulin ang lahat ng paghahari. Kung magkagayni ka, ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos. Pero sa duration,
Samantalang nangyayari yung 1,000 taon, yun ay paglipo sa mga kaharian ng tao, paghahari ng tao, kapamahalaan ng tao, gobyerno ng tao, para ang mundo makakita naman ng gobyerno ng Diyos. Amen. Yes po. Naisip ko nga siguro noon, wala nang bidding-bidding. Bakit po, Brother Eli? Aba, ngayon ay masyado yung mga gobyerno ng tao, may mga bidding, merong mga lagayan, may mga project na ganon, masalimuot ang mga pamamahala ng tao, sis kung nababasa mo yung nangyayari doon sa tawag dito, Zimbabwe, inalis na nila yung kanilang presidente, ngayon, nakalagay na yung bagong presidente, nag-aalala na naman yung mga tao kasi naghihinala rin sila ng hindi maganda magiging mangyayari doon sa presidente nilang bago, ang salimu-salimuot ng mga bansa sa mundo. Kaya yung 1,000 taon magiging ano yun isang example na papalitan ng pamamahala ng Diyos at ni Kristo ang pamamahala ng mga tao sa kanilang sarili. Kasi hindi lang Ano po, Brother Eli? Naputol po ng isang example, bibigyan kita ng isang example, Apo. Dati naman kasi ang naghahari ang Diyos Opo. sa itim Tama po. Diba siya ang nasusunod? Opo. Ito kakainin mo, itong ganon. Ang Diyos ang hari talaga Kaya lang, ang tao nag-umpisang pamahalaan niya ang kanyang sarili nang humiwalay siya sa paghahari ng Diyos. Tama po. Humiwalay unang-una si Adan, kapag hari ng Diyos, hindi na siya nakinig sa Diyos, ang pinakinggan niya na si Eva. Kaya nga sinumpa ng Diyos ang lupa dahil dun Verse 17 ng Genesis. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kita mo, kahit dumating ang sumpa, nakinig ka kasi sa tinig ng iyong asawa. Dati ako pinapakinggan mo, Adan. Matagal-tagal din naman nakikinig si Adan sa Diyos Ang kalalang sa kanya, nilagay siya sa isang halamanan. Tinawag na halamanan sa Eden. Sinabi ng Diyos sa kanya, yung mga hayop, pinaglalapit sa kanya, lahat ng hayop, lahat ng ibon. Pinangalanan ni Adan lahat-lahat Matagal-tagal din yun. Para mapangalanan mo lahat ng ibon at ng hayop, matagal-tagal yun. Ang hindi lang naman pinangalanan ni Adan, mga isda Opo. Naisip mo ba yung Brad Danny? Hindi ko po naisip, pero ngayon ko naisip, oo nga, bakit po hindi sinabing pinangalanan pati isda? May Ano mo naman papangalanan na isda? Pagkarami-rami, manulunod si Adan dun sa dagat para sisirin lahat yun? Naintindihan mo, Brad Danny? Amen po, opo. Hindi naman pwedeng dalhin ng Diyos sa kanya yung mga isda. Magkakamatay yung pagka inango sa dagat. Basahin mo nga. 2:20. At 19. yan. At nagkahapon at nagkaumaga. 2:19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon.
Kung ikaw si Adan, how long will it take you to give name sa lahat ng hayop at sa lahat ng ibon? Napakatagal po, Brad Eli. Napakatagal na panahon yun. Pangalanan mo lang lahat ng aso Maraming aso Pangalanan mo man lang ang lahat ng ibon pagkaraming ibon Diba? Po. Pinangalanan lahat ni Adan. Hindi mo mabasa yung lahat. Basahin mo uli. Verse 19. At nilalang ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid at pinagdadala sa lalaki upang maalaman kung anong itatawag niya sa mga iyon. At ang bawat itinawag ng lalaki sa bawat kinapal na may buhay ay yaon ang naging pangalan niyaon. Ayun. Hindi na lang natin alam ngayon kung ano original na pangalan ng skunk Opo. na binigay ni Adan. Kasi may mga pinalitan na ang pangalan Pero, meron siguro pang nananatiling pangalan na bigay si Adan sa mga ibon at mga hayop. Alagay mo, nung dali ng Diyos sa kanya yung uwak, sabi nung uwak, "Pak, pak, 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 pak." Siguro tawag niya Adan, ikaw si uwak. Hanggang ngayon uwak pa rin Pak, pak, pak. Diba, no? Ibig ko lang sabihin sa inyo, para mapangalanan niya lahat ng ibon at lahat ng hayop, matagal na panahon yun. Pero hindi dinala sa kanya ng Diyos ang lahat ng isda para pangalanan niya. Opo, Brad Eli, hindi kasama yung mga isda. Hindi kasing madalat, kaya ang Biblia hindi mo pwedeng mapuntusan Anong dadali ng Diyos sa kanya yung balyena? Pag-ahon sa dagat patay na yun. Anong dadali ng Diyos sa kanya yung bangos? Bangos pag-ahon mo sa patay agad ang bangos Diba? Kaya, naniniwala ako, hindi napangalanan ni Adan yung bangos. Kakampi ba kita, Brad Danny? Amin po, nakasulat po Ang pinangalanan lang po ay mga ibon at saka mga hayop. Si Adan, siya ang hari. Sumusunod siya sa haring ama na nag-uutos sa kanya. Pero dumating yung panahon, sinumpa ng Diyos ang lupa dahil kay Adan. Kasi ang offense na ginawa ni Adan ay, ulitin mo nga 3:17, Sislo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa. At Dati, ang dinidinig niya, ang tinig ng Diyos. Dumating ang panahon, hindi na siya makinig sa Diyos. Yung asawa niya ng si Eva, ang dininig niya. Malaki talaga impluensya ng asawa, no, Brad Danny? Opo, kapatid ni Eli. Hindi po maitatanggi. Sa'yo rin? Dati po, Malaki impluensya ng asawa. Bilo mo, dati kang nakikinig sa Diyos, sumusunod ka. Nagkaasawa kayo na iba ang ano mo. Pag-ingat kayo pag nag-aasawa kayo, huwag kayong ma-impluensyahan ng asawa. Ang babae ang sumisira sa hari. Hindi marunong ang babae ng pagsunod sa Diyos. At hindi matalino ang lalaki, babae ang sumisira sa hari. Basahin natin ang Kawikaan. Yung sabi ng nanay ni Lemuel, 31:1. ang mga salita ng Haring Lemuel, ang sanggunian na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ano, anak ko, at ano, o anak ng aking bahay bata, at ano, o anak ng aking mga panata. Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, o ang iyong mga lakad sa lumilipol ng mga hari. Ang kauna-unahang hari sa lupa si Adan.
ang kasaysayan ng nagpapatotoo na ang babae ang nakakasira sa hari. Sabi yun ng nanay ni Lemuel, kinasiyahan ng Diyos yun eh. Kaya nga, bandang huli, si Solomon umamin eh. Nakasumpong ako ng bagay na pait pa sa kamatayan sa makatibagay ang babae. Ayun. Kaya, mga kapatid, ang ibig ko lang ipakita rito, no, ng hari si Adan. Nasa ilalim siya ng paghahari ng Diyos. Kaya lang, umalis siya eh. At yung mga hari ngayon sa lupa, karamihan, mga hindi naniniwala sa Diyos eh. Minsan, kung nag-umpisa silang maging politiko, naniniwala sila sa Diyos. Pero pag naroon na sila sa power, nawawala na yung paniniwala sa Diyos eh. Basahin mo ang dahilan. Apokalipsis 16. O sinasabi sa versikulo 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang target ng mga espiritu ng demonyo, yung mga naghahari sa lupa eh. Yun ang kanila talagang target. Kaya delikado yung mga namumuno sa lupa eh. At yung mga namumuno sa relihiyon, target ni Satanas yan. Lahat ng mga namumuno, naghahari, yan ang tinatarget ng mga espiritu ng mga demonyo na kung hindi ka nakakaunawa ng salita ng Diyos, pwede kang mapahamak. Kaya, ang ating nababasa, yung darating na 1,000 taon, lahat ng paghahari, lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, lilipuli ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama niyang maghahari yung mga nabuhay na mag-uli sa unang pagkabuhay na mag-uli. Amen. Kasama niyang maghahari. Yun. Hindi mangangaral tayo, maghahari si Kristo. Pangangaral pa rin ng Ebanghelyo nun eh. Pagkaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo, saka darating ang wakas, yung wakas na ng mundo. Pangangaral ng Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Buo na, wala nang makakatutol. Ngayon, hindi ka pwedeng magdala ng Ebanghelyo sa Saudi Arabia eh. Sa Qatar, sa North Korea, hindi ka pwedeng mangaral sa China, doon sa mainland China, napakahirap mangaral doon kasi bawal ang Diyos doon eh. Sabi ng Biblia, ipangangaral ng Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Wala nang kailangan visa ron, sis Luz. Yung visa. Ang naghahari na yung aming Panginoong Jesus eh. Yung visa. Sampal ko pa sa iyang visa mo eh. Pero hindi tayo makapasok sa isang bansa dahil bawal mangaral eh. Naku, visa. Maghintay kayo, malapit na yan. Mawala na yung visa na yan. Yung mga maghaharing kasama ni Kristo na nabuhay na maguli sa mga patay, mangangaral. Ngayon, ang pangangaralan, mga taong mortal pa kasi sila, naiwan sila sa pag-agaw eh, di ba? Yung umpisa ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, sa loob ng 1,000 taon, ang unang-unang henerasyon, yung naiwan sa pag-agaw, bilyon yun, sis Luz. Opo. Bilyon yun. Naiiwan sila. Sila ngayon ang unang-unang paghaharian ni Kristo at ng kanyang mga binuhay na mag-uli. Kung ikaw kasama ron, gadani. Opo. Alam mo yung convention center, di ba? Opo. Pwede mo ipag-anyaya dito tayo mag-Bible study. Amen. Napakaganda pa. Opo. Ikaw naman kasi kung masasama kang mabuhay na maguli, may malay ka agad
sa sinusunod na sa unang araw ng 1,000 taon eh. Amin ito eh, dito kami eh. O, katunayan, may titulo kami rito. O, pwede mong magamit yung convention center para tipunin mo ngayon yung mga tao na paghaharian mo. Kasi magiging hari ka na rin eh. Amen po, Lord Binawa. Salamat po sa Diyos. Si Jesus magiging hari na rin nun. Si Reyna, hari rin siya. Opo, sana nga po. Yun ang nasa Biblia, di ba? Binasa na natin yun eh. Na nasa 5 Gs. Ito po. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Sakto yan ang nasa original eh. No? Umpisahan mo sa 8, Sislo. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At ikaw ay pinatay, binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, wika at bayan at bansa. Yung nabili ni Kristo, yun yung naanib sa iglesia ng Diyos. 20:28 ng gawa. ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alin daw ang binili, Islus? Ang iglesia ng Diyos po. Ngayon, kung babalik ka ngayon sa 5:9, At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika. diba, ang binili niya ang naanib sa iglesia, tama? Tama po. Galing sa mga angkan, wika, bayan at bansa. Tapos ano nangyari nung mabili nila? Anong nangyayari doon sa mga nabili na yon? At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Kailan maghahari yung mga binili niya? Naging dapat. Di ba sa 1,000 taon pagkatapos na mabuhay na mag-uli? Tama ba, Brad Danny? Opo, amen po, kapatid Eli. Sabi po dun sa Apokalipsis 24. Iyan liwanag na, kung halimbawa, naanib ka sa iglesia, nabili ka ng dugo ni Kristo. Pagdating na 1,000 taon, kasama ka dun sa mga hari na maghahari. Na ang pinakahari mo bilang hari, ang hari naman sa ibabaw mo, si Kristo. Kaya nga si Kristo, hari ng mga hari, kasi meron siyang kasamang mga maghahari sa loob ng 1,000 taon. Tama ba yun, kapatid na Roland? Nasa Negros po, si Roland. Sumagot na siya, narinig ko. Ngayon, tama ba yun, kapatid na Dani, na si Kristo hari ng mga hari kasi kaya siya hari ng mga hari, hindi siya hari ng mga hari sa Saudi Arabia. Hindi naman naniniwala sa kanya yun eh. Hindi siya hari ng hari sa North Korea at saka sa Thailand. Si Buddha pinaniniwalaan ng hari sa Thailand eh. Si Kristo ay rightfully called King of Kings. Bakit? Meron siyang pinaghaharian na mga naghahari rin sa loob ng 1,000 taon.
Amo, Brother Danny? Amen po. Na-resolve po sa akin ngayon lang yung bakit ang Panginoong Hesukristo nga po'y tinatawag na hari ng mga hari. Akala ko po, yung mga hari na yan, yung mga hari na nag-e-exist na mga makapangyarihan, ngayon po na ibang bigla. Di naman naniniwala kay Kristo. Paano mo sasabihin pinag-aharian ni Kristo yun? Ang gagawin niya ron, lilipulin niya. Paano siya lalabas? Hari siya ng mga nalipol? Oo nga po. Hindi ganon. Hari siya ng mga hari in the rightful sense na sa 1,000 taon, mayroong mga haring maghahari. Yung binili niya ng kanyang dugo. Kasama niya ngayong maghahari yun sa 1,000 taon. Sa ibabaw nilang lahat, ang hari ng mga hari na si Kristo. O, maliwanag sa'yo, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos, Brother Eli, naintindihan po namin na kaya si Kristo ay hari ng mga hari. Kasi yung mga lingkod niyang mga banal na naghahari, may mga pinaghaharian yun. At sa ibabaw nila, si Kristo naman ang naghahari. Kaya tamang-tama na siya ay hari ng mga hari nung talagang mga ginawa niyang hari. Hindi yung mga nilipol. Kasi yung mga hari nga po ngayon, lilipulin yun eh. Hindi na sila karapat-dapat na tawaging hari. Sa panahon na yon, kasi lilipulin nga sila, hindi na sila hari, lilipulin sila. Ang talagang hari doon na pinaghahari ni Kristo, yung mga banal. At ang naghahari naman doon sa mga banal na mga hari, si Kristong hari. Kaya siya'y hari ng mga hari. Ng 1,000 taon. Amen, opo. Ang katapos ng 1,000 taon, ibabalik niya, isusurrender niya ang kaharian sa Diyos. Di ba rin na nakasulat? Opo. Basahin ulit natin ang 15:24. Kung magkagayoy, darating ang wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatibagay sa Ama. Kita mo? Yung palang wakas ng paglipol ng mga hari, wakas ng 1,000 taon, ang dating nun, ibibigay na ngayon ni Kristo yung kaharian sa Ama. Lalabas, at si Kristo ngayon, pagkaraan ng 1,000 taon, mapapasailalim ng paghahari ng Ama. Basahin mo yung 15:27. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Tamo, pagka napasuko na at nalipol na niya lahat ng paghahari, hari na siyang hari. Hari na siya ng mga hari. Pagdating ng punto na yun, na hari siya ng mga hari, lipol na lahat. At ikamatayan, lilipulin eh. Pag nalipol na yun, siya man pagpapailalim sa paghahari ng Ama. Doon na yung matutupad yung sinabi ni San Pablo. Doon sa 6, tuparin mo ang utos na ito hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang kapanahunan, sa panahon na iniukol ng Diyos, ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Ang Ama yun. Huh? Pag natapos na yung paghahari ni Kristo ng 1,000 taon, ipapakita niya ngayon yung talagang hari pang mas mataas pa sa kanya, na ipapahayag siya. Sino yung siya? Hindi si Kristo. Si Kristo ang magpapahayag. Ang ipapahayag niya, yung mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan,
nananahan sa liwanag na di malapitan, di nakita ng sino mang tao o makikita naman, sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hangga ang Ama na ito. Kasi yung paghahari ni Kristo, may hangga yon. Pagkatapos ng 1,000 taon, ibibigay niya na ang kaharian sa Ama. Ang maghahari na ngayon, yung Ama na paghahari ng walang hangga. Yun ang katuparan ngayon ng 6:9. Manalangin kayo ng ganito, Ama namin, sa Ama yan ha, nasa langit ka, sabay ng ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon sa lupa. Ibigay mo sa amin araw-araw ang aming kakainin. Ipatawad mo sa amin ang aming utang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo, Ama, ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Nakita mo yung dugtong-dugtong nun, Radani? Opo, para pong talagang magkakaugnay po, ganun po pala yun mula dito sa, mula pa nga po dito sa Apokalipsis, dugtong-dugtong na. Yung palang Korinto, yun ang nagpapahayag ng isang buong kabuuan mula sa paghahari ng ating Panginoon sa loob ng 1,000 taon, nakasama naman niya din yung mga hari din naman dahil po maghahari nga yung mga lingkod na tinubos, yun yung mga nasama naman po sa Iglesia ng Diyos. Pagkatapos po, doon pag after ng 1,000 years, isusurrender naman niya yung paghahari sa Ama. Siya naman ang magiging hari na yung Ama. Kaugnay pala po yun nung sinabi naman doon sa unang Timoteo sa 1:14-15 hanggang 16. Na ano nga po ako kanina, kapatid Eli, talagang ang intindi ko po niyan dati, lahat yan para sa Panginoon. Hindi po pala. Sa takdang kapanahunan, yung anak, si Kristo, ay papahayag na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero darating ang panahon, magpapahayag naman siya dun sa pag-isasauli na niya yung kaharian. Ang ipapahayag na, yun namang unang Korinto 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan, yung Ama, siya ang hindi nakita ng sino mang tao na nananahan sa liwanag na di malapitan. Yun na po yung deklarasyon o magiging deklarasyon at pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos doon po sa Diyos Ama. At yun pala ang katuparan ng panalangin na Lord's Prayer. Mateo 6:9 hanggang 13. Yun po pala yung pagkakadikadinilya po ng para talagang magkakaugnay po, kapatid Eli. Salamat po ng maraming sa Panginoong Diyos sa liwanag na ito po. Ano pa paano hindi magkakaugnay? Talagang dapat magkakaugnay, alam mo kung bakit? Bakit po? 24:16 ng Isaiah. Isayas. Tingnan natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang mga diwa ng Biblia, pinipisan ng espiritu yan. Pagka mayroong espiritu na nagpipisan, nakikita mo yung mga duktong-duktong eh. Naintindihan mo, Gradani? Ganun po pala, kapatid Nelly, opo, na yung pala trabaho ng espiritu. Kaya yun po pala ang kahulugan na magkakaugnay siya kung ilalatag na ng espiritu. Ganun po pala yun. Ngayon, ewan ko lang, kung naintindihan ng kapatiran, kasi gusto ko maintindihan ninyo na, halimbawa, dumating si Kristo ngayon, bukas umpisa na 1,000 taon. Gagawin ka ng hari, Bradani, kung maliligtas ka. Loobin ang hari ka na ngayon. Kapag hari mo, at sa ibabaw mo ang paghahari ni Kristo, linipuli na ngayon ng mga kahari ang mga laban kay Kristo.
Lahat ng kaaway ni Kristo lilipulin. Pagkatapos ang kahuli-hulihang kaaway, bago matapos ang 1,000 taon, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Alam mo ba yung kamatayan na yan, Sis Luz? Opo, Brother Eli, yung naituro niyo sa amin, yung kamatayang may person. O, kaaway yan. Kaaway. Hindi yan yung kamatayan na nararanasan ng mga anak ng Diyos pag pinagpapahinga ng Diyos ang kanyang anak, nararanasan nila yung kamatayan na yan. Pero itong kamatayan na ito, kaaway ito, Sis Luz, ito yung kamatayang nakasakay sa kabayong pula. Opo. Putla pala na putla. Basahin natin ang 6:8. At tumingin ako at narito, ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan. Yan. May kabayong maputla ang nakasakay, ang pangalan kamatayan. No? Ngayon, tandaan mo, Brad Danny, yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan kamatayan. Opo. Bakit may pangalan? May person, may entity. May person. Kaya may pangalan, may person. Kaya nga may person, nakasakay nga sa kabayong maputla Pero ba naman walang person, sasakay sa kabayo? Oo nga po. Yung nakasakay sa kabayong maputla, ang pangalan ay kamatayan. Anong trabaho niyan? Awit 49. Basahin natin, Sis Luz, ang talata 14. Sila'y nangatakda sa libingan na parang tawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. Kita mo, pastor pala yan Pastor ng lahat ng mga tao na nakatakda sa libingan, nakatakda sa parusa. Mayroong mga taong nakatakda sa libingan at sa parusa. Lahat ng iglesyang mali, lahat ng mga taong rebelde ayaw kumilala sa Diyos. Ang umaakay dyan, kamatayan Kaya nga yung mga yan maligayang maligaya pag pumapatay sa kapwa Opo. Yun ang pleasure nila. Ang pleasure nila, kamatayan. No? Bakit? Kamatayan nga ang tawag dyan Yan ang umaakay sa mga iglesyang mali, sa mga hindi naniniwala sa Diyos, sa mga ateista, sa mga rebelde, lahat ng mga taong natakda sa libingan na parang kawan, kamatayan ay magiging pastor nila. Yan yung kamatayan na ibubulid pagkaraan ng 1,000 taon, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya yun ang sabi ni Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sino yan? Punta ka sa Apokalipsis. Yan yung ibubulid sa dagat-dagatang apoy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, tinatawag na ikalawang kamatayan, Ngayon, yung ikang kamatayan, ibubulid yun sa dagat-dagatang apoy. Yan yung kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ni Kristo bago matapos ang 1,000 taon. Isang person na espiritu na nasa ilalim ni Satanas. Nasa ilalim ni Satanas yung kamatayan na yan Isang espiritu yung makapangyarihan na nasa ilalim ni Satanas. Basahin natin ang 2:15 ng Hebreo. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang diablo. Hindi ba ang diablo may pinaghahari ang kamatayan? Tama po. Ang sabi ni Kristo ng Biblia,
sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, kanyang malilipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang dyablo. So, merong kamatayang nasa ilalim ng dyablo. Ang naghahari dun sa kamatayan na yon ang dyablo. Yung kamatayan na yon, yun ang nakasakay sa kabayong maputla. Yung kamatayan na yon, ang umaakay sa mga rebelding hindi sa Diyos. Kamatayan ang magiging pastor nila. At sa katapusan ng 1,000 taon bago matapos, lilipulin ni Kristo yung kamatayan na yon. At ibubulid yon sa dagat-dagatang apoy. Nakukuha mo, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Ito po pala talagang kamatayang ito, ang leader nito si Satanas. Isa naman itong kampo ni Satanas na pinagpapastor niya doon sa lahat ng mga mapapahamak, mga relihiyong mali, mga relihiyong masasama, at nagmamanifest ang pangalan niyang kamatayan. Kaya nga po, yun nga, parang ang kaluguran ng maraming relihiyong masasama ngayon, para bang paglilibang o kasiyahan nila yung pumatay, yun po pala kasi ang pastor nila, itong kamatayang ito na espiritu na nasa pangangasiwa po ni Satanas, na ito yung huling-huling lilipulin pagdating ng yung pong final ng paglilipol ng lahat ng kaharian. Ang lilipulin na ay yung kamatayan na yon ng ating Panginoon. Bago naman po. Kaya kung hindi mo maintindihan ito, pag nabasa mo kamatayan, akala mo yung kamatayan sa laman. Sa pamamagitan ng kamatayan sa laman na nangyari kay Kristo, nalipol niya itong dyablo na naghahari naman sa kamatayang espiritu. Galing. Buwan. Opo, kapatid na Eli. Kamatayan din ang ipinantapat po doon sa kamatayang masama na yon. Kamatayan ng banal na anak ng Diyos na si Kristo, yun ang lumipol sa Diablo. Amen. Na naghahari naman sa kamatayang espiritu. May kamatayang espiritu nasa ilalim ni Satanas yan. Yung kamatayan na yan, kapangyarihang umaakay sa lahat ng rebelde. Sabi ng awit, kamatayan ng magiging pastor nila. At kung silang lahat na naakay ay napatay nitong kamatayan, itong kamatayang ito na pumatay sa kanila at silang lahat na napatay, dadalhin ngayon sa dagat-dagatang apoy na ikalawang kamatayan naman nila. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang bibigyan natin ng komento ay ang tungkol sa 1,000 years, ang paglipol sa mga kaharian at sa kamatayan. Ang kamatayan ay nagumpisa ng malipol ng mabuhay si Jesus mula sa kamatayan at ang pagkabuhay ng mga banal. Pero ganap na malilipol ang kamatayan kapag si Satanas ay nabulid na sa dagat-dagatang apoy na asupre. Si Satanas kasi ang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang gawain niya ay pumatay. At hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi kamatayang espiritual rin, gaya ng ginawa niya kay Adan. At nang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, ay kasama rin pumasok ang kamatayan sa mga tao. Kapag naibulid na si Satanas sa dagat-dagatang apoy, ganap na ang paglipol sa kamatayan. At tungkol naman sa paglipol sa mga kaharian, nalipol na ni Jesus ang lahat ng kaharian sa sanglibutan bago pa magumpisa ang 1,000 years. Ang paglipol sa mga kaharian ay naganap sa digmaang Armagedon, nang talunin ni Jesus ang hayop na Antikristo at ang mga hari na kasama niya, kaya nga kinain ang kanilang mga laman ng mga ibon. At tungkol naman sa pangangaral ng Ebanghelyo sa 1,000 years, wala nang pangangaral sa 1,000 years, kundi ang paghahari ng may panghampas na bakal. Dahil ang pangangaral ng Ebanghelyo ay upang sampalatayanan si Jesus na siya ang Kristo. Pero hindi na ganun sa 1,000 years. Sa ayaw mo sa gusto, dapat mong kilalanin si Jesus bilang hari. Kasi sa mga panahon na yan, dapat mong kilalanin na hari ang Panginoong Jesus.
Dahil ang mga ayaw kilalanin na hari ang Panginoong Hesus ay kamatayan ang kaparusahan. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.